Sa patuloy na paglalakbay ng Unlad Pilipinas sa bayan ng Llorente dito sa Eastern Samar, minabuti ng aming grupo na bisitahin ang identified LCAC barangays upang personal na masaksihan ang mga hamong kinakaharap ng mga komunidad sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Mula sa poblasyon ng Llorente, bumiyahe kami ng mahigit 20 minuto patungo sa liblib na lugar ng Barangay Canato. Bago marating ang sakayan ng mga bangka na magdadala sa amin patungo sa 3 LCAC barangays, aming nadaanan ng isang tulay na madalas umapaw ang tubig sa tuwing magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Dagdag pasakit ito para sa mga komunidad na dito lamang umaasa upang makalabas-pasok patungo sa kanilang lugar. Bumungad din sa amin ang kalsadang kasalukuyang ginagawa na inaasahang magdurugtong patungo sa upstream barangays. Ngunit sa hindi inaasahan, nabigo ang aming grupo sa aming unang tangka na puntahan ang mga barangay dahil na rin sa masungit na panahon. Isang sapalaran daw ang marating ang mga ito lalo na at kailangang sagupain ang malakas na agos ng ilog para lamang marating ang mga barangay ng Magtino, Candoros at Burak. Kinabukasan, muli naming binalikan ang lugar upang ipagpatuloy ang aming misyong mapuntahan ang LCAC barangays ng bayan ng Llorente. Sa pagkakataong ito, mas maayos at panatag na ang lagay ng panahon. Tulad noong nakaraang araw, muli naming tinungo ang liblib na barangay ng Canato upang marating ang bahagi ng ilog na sakayan ng bangka patungo sa upstream barangays. Sa aming pagsakay sa mga bangka, aming nakapanayamang isa sa mga bangkero at kanyang isinalaysay ang pang-araw-araw na kalbaryo ng mga residente at bangkerong naglalabas-masok sa mga liblib na barangay. Gusto namin magkaroon ng kalsada patungo ng barangay kasi kapag bangka ang gagamitin namin, pag mababaw ang tubig, yan mahirap kasi panay tulak ng tulak. Maubos yung lakas namin dyan, yung tulak ng bangka. Dagdag pa sa kanyang alalahanin ang peligro sa tuwing tumataas ang tubig sa ilog na kung minsay nagdudulot ng pagtaob ng kanilang bangka. Nalunod na kami kasi yung bangka ko sumabit ng puno ng nyug. Nabali lahat yung mga katig. Yan, tumaob. Meron na sugatan ng konti, lumalangoy sila ng tubig, yan. Kaya naman ganun na lamang ang kanilang panawagan sa pamahalaan na sana'y mabigyan sila ng maayos na hanap buhay at mga programang makapag-aangat ng antas ng kanilang pamumuhay. Kung maririnig lang na presidente, bigyan kami ng hanap buhay sa area, upstream barangay. Kasi napakahirap ang buhay namin doon. Sana dinig yung namin, sigaw ba. Sa aming patuloy na paglalakbay, una naming narating ang barangay ng Candoros. 30 minuto mula sa sakayan ng bangka, sinalubong namin ang agos ng ilog ng Llorente, marating lamang ang barangay. Pagdating namin sa Barangay Candoros, unang mapapansin ang payak at simpleng pamumuhay ng mga residente rito. Pag galing sa bayan, karamihan kasi naglalakad kami. Dahilan sa ilog na minsan mababaw, malaki. Pag naglalakad kami papunta roon, mga lampas 1 oras. Pag sumakay naman kami ng pambot, mga 30 minutes papunta rito. Sa paglalahad na rin ng kanilang punong barangay, noon daw ay naging talamak ang sightings ng mga miyembro ng Pulang Kilusan sa kanilang barangay, dahilan upang mamayani ang takot at pangamba sa mga residente sa tuwing nagagawi ang mga ito sa lugar. Dati, marami kaming dumadaan dito na mga insurgency, mga kapatid natin sa kabilang bundok, at minsan may putukan pag nagkaka-enkwentro yung military at saka MPA. Alinsunod na rin sa ibinabang direktiba ng pamahalaan,
Upang mas matulungan ang kanilang lugar, pinagawa nila ang mga ito ng kani-kanilang Barangay Development Plans o BDP. Hinayaan ang mga residente ng mga barangay na magbigay ng listahan ng mga pangunahing pangangailangan ng kanilang komunidad. At kung ano man ang kalabasan ng kanilang isusumiteng BDP, tatapatan ito ng karampatang pondo ng pamahalaan upang maisakatuparan ang mga hiling. Ang first namin na nakita na talagang problema ng barangay namin, yung farm to market road, na talaga kailangan naming magkaroon ng farm to market road na magsusugpon, ano ba yun sa Tagalog, magsusugpon, magdudugtong ng kalsada ng bayan at saka Kandoros. Bukod sa farm-to-market roads, nangangailangan din ang mga residente ng Barangay Kandoros ng evacuation center. Dahil sa tuwing masama ang lagay ng panahon, kalimitang nakararanas ng pag-apaw ng ilog na nagdudulot ng agarang pagbaha sa kanilang barangay. Ramdam din ang presensya ng pulis sa Barangay Kandoros. Matatagpuan dito ang ilang kinatawan ng pulisya sa lugar na mayroong Revitalized Police sa Barangay o RPSB. At nung nagpunta na kami rito, kasi 13 months na kami, isang taon at isang buwan na kami rito. So parang napakaganda ng pagkikisama, ng pagkikitungo nila. In return, tumutulong kami, pintakasi, anong mga ikabubuti ng barangay na gusto nilang makuha sa pamamagitan ng kunting tulong namin, ginagawa namin yun. Para paramdam nga sa kanila na ang presence ng government, tayong mga kapulisan, sundalo, mababait sa kapwa, sa community. Kampante kami, sir, kasi naandito sila, walang gumugulo sa amin, walang pumapasok na taga-kabila. Hanggat nandito sila, payapa kami. Dahil na rin sa magandang relasyon ng mga pulis at sundalong nakadestino sa barangay, mas napalapit ang mga mamamayan nito sa pamahalaan. Maituturing itong isang malaking tagumpay para sa panig ng pamahalaan dahil sa ganitong paraan, mas nawawalan ng puwang ang pulang kilusan na muling makabalik at makapag-ipon ng impluwensya sa lugar. Before kami dumating na maraming nagpuntahan dito, magre-reorganize yung mga makakaliwa, i-reorganize nila yung mga barangay na ito, palalakasin yung nila, pwersa. Natatakot yung mga tao rito, nagpupuntahan sa bayan, nagsusumbong na ganito. Maraming mga armado doon sa amin, dapat puntahan nyo. Nang punta namin, doon na iba ng pananaw nila. Sabi nga nila, kung sila lang makakasalamuha namin, hindi maganda, dapat yung government side. Bilang pakikiisa ng barangay sa kampanya ng pamahalaan kontra insurhensiya, nakipagkasundo ito sa mga militar at pulisya na hindi na muli pang magbibigay ng tulong, suporta o partisipasyon sa anumang gawain na may kinalaman sa makakaliwang grupo. Pamirma sila ng withdrawal of support para hindi na sila mangako sila na pirma sila ng oath of allegiance sa government para maituwid yung pagkakamali nila. Ang number one, nakita ko na yung tao, pagod na. Pagod na yung tao. Yung masa, pagod na yung tao sa hidwaan, sa giyera, sa revolusyon. Pagod na sila, pagod na. Nakikita nila, walang kahinatnan eh. For more than 50 years, ganito, away, ganito. Unlad, Pilipinas.